Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magandang araw po sa lahat. Maligayang pagdating po sa parokya ng Nuestra Señora de la Anunciata. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang misang pasasalamat para sa ika-25 taong anibersaryo sa pagkapari ng ating Cora Paroko na si Reverend Father Ivan Paul A. Villanueva, M.I. Tumayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa araw na ito, sa aking ika-25 anibersaryo ng aking pagkapari.
Samahan niyo po ako na magpasalamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang akong pinangasiwa mo sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong marapat kong magampanan ang tungkuling iyong iniatang para pangasiwaan ang iyong bayan sa iyong pinamamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sabi ko, ibigin niyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang niyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa din iyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Para sa mga bisita narito, ang mga Camillian Brothers, nandito yung ating Camillian Procurator to represent the Camillian Provincial, si Father Gabi, at ang mga kaparian ng mga Camillano, mga kaparian din na galing sa Diocese ng Antipolo, mga kaparian sa ibang kongregasyon, at ang mga parishioners narito, at ang mga kaibigan ni Father Ivan, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin si Father Ivan. Happy 25th anniversary, Father Ivan Paul Villanueva. Anong kaugnayan ko sa taong ito? Ako po pala si Father Steven Zabala. Ako po ay parish priest sa Christ the King Parish diyan sa Green Meadows. At ako ay naimbitahan ni Father Ivan sapagkat kami po ay magkaklase noong sa seminaryo sa St. Camillus. Sabay kami pumasok noong 1984. Ang tagal-tagal na. Binibiro ko si Father Ivan, tingnan mo nga naman. Mula 1984, ngayon umabot ka sa ganong estado. Umabot ka ng 25 years. Ang tingin ko sa iyo, aabutin ka lang ng 25 days sa pagkapari. Pero you're here. It's a big grace. It's a huge grace, or a huge disgrace to the church. No, he's a very isang malaking biyaya sa buhay ng simbahan. Kami pa ni Father Ivan sa school, sa seminaryo, kami yung unang batch
ng St. Camillus College Seminary, first batch na talagang nag-aral mismo sa Camillus. Sapagkat before us, ang mga Camillians ay nag-aaral sa UST. Then we established the college seminary at kami yung first batch. Kaya yung mga classroom namin sa seminaryo, kami ni Father Ivan ang lagi magkatabi. Kasi letter V siya at saka letter Z. So lagi kami nasa hulihan sa alphabet. Pero hindi naman kami mga bobo, hindi ba iba, no? Ang tali-talino mo, no? Kapag ka may mga declamation at may mga pagsusulat, si Father Ivan magaling magsulat, magaling magsalita, matamis ang dila, magaling mambola. At palagay ko yung mga parishioners ng Nuestra Señora, laging nabobola. At ang maganda dyan, nagpapabola naman kayo sa taong ito. So magkatabi kami. Si Father Ivan was a very good seminarian, was a very good student next to me. May ilang bagay lamang tayong babanggitin sa pagpapari. Ano ba ang pagpapari? Ngayong pinagdiriwang natin at 25 years ni Father Ivan. Una-una, ang pari ay sa Latin, Alter Christus. Father Ivan, translate. Hindi ka nag-aaral nun, ha? Alter Christus, another Christ. Alter, other, Christus, Christ. Hindi ko ma-exactly translate to sa Tagalog. You're another Christ. A priest is another Christ. Hindi ko alam kung magandang translation. Ang pari ay isang kinatawan ni Kristo. Ang pari ay isa pang Kristo sa piling ninyo. Ang pari ay kawangis ni Kristo. Alter Christus. Kaya kapag ka si Father Ivan nagmimisa sa inyo mga taga-Nuestra Señora, hindi lang si Ivan ang nasa altar. Si Kristo yan. Kahit di mo makita ang mukha ni Kristo sa kanya, pero si Kristo yan. Pag siya nagpapakumpisal at nagpapatawad sa inyo, hindi si Ivan yan. Si Kristo ang nagpapatawad. Kapag ka lumalapit kayo sa Kanya para magpabasbas, siguro anniversary ninyo, magpabasbas ng iyong tricycle, magpabasbas ng inyong bahay, hindi si Ivan yan. Si Kristo ang siyang nagbabasbas. Kung matatandaan ninyo, kung umattend kayo ng ordination ni Father Ivan 25 years ago, umattend ba kayo? Siyempre hindi. Hindi nyo pa siya kilala noon. Ay hindi, nag-apostolate ka na rito noon, ano? Nag-apostolate ka na. Kung matatanda nyo sa ordination ni Father Ivan, pinatungan ng kamay ng obispo si Father Ivan, no? Pinatungan ng kamay. At yung pagpapato ng kamay na iyon, tinatawag nating consecration of Father Ivan to the priesthood. Pag sinabing consecration, siya ay itinalaga at inilaan ang kanyang persona, ang kanyang buhay para kay Kristo. In other words, the primary identity of a priest is an alter Christus, and his mission is to be configured to Christ. Ano ba yung configure? Hindi ko rin matranslate sa Tagalog. Father Ivan, pakitranslate. To be configured para maging kawangis ni Kristo, maging kamukha ni Kristo, maging kalarawan ni Kristo, maging kapuso ni Kristo, maging kaisa ni Kristo, maging kamukha niya. At yun ang papel ni Father Ivan for the last 25 years, to show you the face of the Lord Jesus, to introduce to you the love and mercy of the Lord Jesus, to tell you about the good news of the Lord Jesus. Ginagawa mo ba yan, Father Ivan? Ginagawa niya, di ba, no? Nag-agree yung commentator sapagkat takot siyang masisante ng kanyang parish priest. Kaya kami, si Father Ivan, pumasok ng seminaryo, nauna pa sa akin, 12 years pa lang siya. Imagine, 12 years old pa lang siya. First year high school, pumasok na yan sa seminaryo. Sa Liceo, sa San Pablo, no? Seminaryo ng San Pablo. Pero na-kick out. Nasa akin ang mikropono. At na-kick out siya. Pumasok siya ulit. Mabuti natanggap at pinagtyagaan ng mga Camillians noong 1984 para sa college. At ano bang ginawa sa amin? At yung mga kaparian na ito narito ngayon na umaaten, anong ginawa sa amin sa seminaryo? Hinubog kami para maging kawangis ni Kristo. Sa seminaryo po, gigising kami ng 5 a.m., magsha-shower, then by 6 o'clock, prayer yan for 1 hour.
Pwede morning prayer yan, or 6 a.m. ay may misa kami. For 1 hour, we're praying. No? And then, kakain kami ng 7 o'clock, breakfast. Pag hindi sinabi ng rector na mag-usap, magbe-breakfast kami ng tahimik para prayerful pa rin. After that, academics, 8 to 12, mag-aaral kami. Then 12, lunch. And then, even before 12 noon, meron pa kami bago mag-Angelus, 15 minutes before 12 noon, ay meron kami tinatawag na consciousness examen. 15 minutes of praying and basically asking kung mula alas 6 ay naging faithful kami sa kalooban ng Diyos. Then 12, lunch. Pagkatapos, 1 to 1:30, 1 to 2:30, siesta. No? Pero si Ivan, ang siesta niya, 1 to 6:30 in the evening. Hindi yung totoo yun, no? Kung may klase, dire-diretso sa klase. And then, 2 o'clock to 3, may klase. Tapos 4 o'clock, recreation. Maglalaro kami ng basketball o kung ano man. Yung iba, jackstone, kung meron jackstone. At pagkatapos 5 o'clock, shower kami. Then 6 o'clock, prayer na naman. No? Magdadasal na naman. Tapos magdi-dinner kami. And then, bago matulog, meron na naman prayer. Bakit sangkaterbang prayer? Para maging lubos ang aming pakikipag-ugnayan kay Kristo sapagkat kami raw ay binuhubog na maging alter Christus. At yun ang ginawa sa amin sa seminaryo para maging katulad ni Kristo. Nag-apostolate kami, ang mga kamilyas, nung time ko hanggang ngayon naman, no? Every week, pumupunta kami sa ospital. Kasi yan ang apostolate ng mga kamilyas para sa mga may sakit. Ini-expose kami sa mga hospital, sa mga may sakit, upang ang puso namin ay mahubog bilang kamilyanong puso na may malasakit at pag-aaruga sa mga may sakit, katulad ng puso ni Kristo. Alter Christus, configure to the person of the Lord Jesus Christ. Pangalawang punto, ang pari ay Kristo bago ang sarili. Kristo bago ang sarili. Si Father Ivan, para maging kahubog, kahugis, kalarawan ni Kristo at maging kaisa ni Kristo, kailangan mamatay siya sa kanyang sarili. Mamatay siya sa kanyang sariling ambisyon. Mamatay siya sa kanyang sariling kagustuhan. Mamatay siya sa kanyang sariling pag-ibig. May minahal din ito eh. Sino nga yun? Ano pangalan? Nandito ba siya? Iniintriga ko lang kayo. Baka maniwala ang mga parishioners mo. May mga crush din si Father Ivan doon. Kung paanong kami magkaklase. May mga crush kami noon. Pati ang mga pari na yan, may mga crush at Biblia. Meron ba? Sinong crush nyo? Si Bruno? Si Berting? May mga crush pero kailangan mamatay sa sariling pag-ibig. Kung gusto namin lubos at buong maging kawangis ni Kristo, kailangang mamatay sa aming sariling kakayanan na makapangasawa at umandang mamatay na isang matandang binata. Payag ba kayo mag-asawang pare? Taas ang kamay ng gusto. Kala ko may tataas na pare eh. Sabi, Father, ako gusto ko. Pare, magkatagtaw talaga. Taas ang kamay ng ayaw mag-asawang pare. Marami. Ivan, wala ka talagang pag-asa. Wala ka pag-asa. Na-imagine mo ba, Ivan, kung may asawa ang pari? Halimbawa, ikaw, may asawa ka. Mangyayari niyan, habang nag-homily ka, lalapit ang anak mo. Lalapit ang anak mo. Kasi pupunta na sa school, ihilahin ang sutana mo. Daddy, anak, ano ba anak? Doon ka sa nanay mo. Doon ka sa nanay mo. Daddy, pupunta na ako ng school. Anak, doon ka sa nanay mo kasi nag-homily ako. Pero Daddy, sabi ng mami, sa'yo ako hingi ng baon. Anong gagawin ni Father Ivan? Sandali lang anak, kinukolekta pa ng nanay mo. Kailangang mamatay sa sarili. Si Father Ivan, pinatay niya ang kanyang sariling ambisyon. He said no to his own desire. He said no to his own dreams because he said yes to the Lord Jesus
and to the call of the Lord Jesus for him to become a priest. And because buong-buo ang kanyang pagsabi ng kamatayan sa sarili, buong-buo din naman niyang ibinigay ang kanyang sarili, ang kanyang buong buhay, ang kanyang kabataan. Batang-bata pa si Ivan nung inordinahan, no? Although late na, no? Na-ordain ka pa, 35 na, 36. Yung mga 29 to 30, no? Halos sabay lang tayo eh. 25 years na ako ngayon eh. Kasi pareho tayo slow learners. Yung mga kabats natin, 3 years ng pare, 4 years ng pare, tayo hindi pa. Kasi ikaw nagloloko ka sa seminaryo. hindi yung totoo yun. Isa pong maayos na seminarista si Father Ivan. Kaya buong-buo niya ang binigay ang kanyang buhay para sa Diyos at para sa bayan na mahal ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran ngayon. So his desire is God's desire for him to offer himself at God's disposal for the service of his church. Si Father Ivan, right after ordination, ang kanyang assignment, walang title. Di ba, no? Hindi ka bigyan ng posisyon. Siya na nagbigay ng title doon. Ang title niya ay third man, pangatlong tao. Miyembro lang siya ng community. No? So tatlo sila. At ang role niya, pag tiebreaker, pag nagkakatalo yung dalawa, siya yung buboto kung alin. No? Pero wala siyang hindi siya formator, hindi siya parish priest, hindi siya chaplain, miyembro lang siya ng community. At noong mga panahon na yon, na batang-batang parish siya, punong-puno ng energy, sabi ni Father Ivan, nagpatindi dito sa kanya ng desire to serve, to give his all. And after 2 years, nabigyan siya ng assignment, and take note, assignment na may title, formator. Naging tagapaghubog ng mga seminarista. And he was a formator for 23 years. From 1994 to 2017, pre-college formator, Camillon Vocation Director, St. Camillus College Seminary President, Seminary Procurator, Formation Director, Adult Formation Director, Master of Scholastics, ito yung mga theologians, Superior of Scholasticate. 23 years siyang nandyan. At sa pag-aali ng kanyang buhay, inala niya yan sa paghuhubog ng mga magpapari. At ngayon, inialay din niyang buhay niya sa community ng Nuestra Señora dito sa Boso-Boso. At sabi ni Father Ivan, ang saya-saya ko dito sa Boso-Boso. Kung pwede nga lang daw, habang buhay na siya rito. Gusto niyo yun? Payag ba yung mga parishioners mo sa habang buhay ka dito? Kasi baka ikaw lang may gusto niyan. Ha? Bayad daw kayo. Pero happy siya rito na makasama kayo. Because a priest said no to himself in order to give himself to the Lord and to give himself to the community. And right now, mapalad po kayo mga taga-Boso-Boso sapagkat sa 25 years ni Father Ivan, dito siya naglilingkod sa inyong sambayanan na kanyang calling sa pagiging pari. Pangatlo, ang pagpapari ay gawain ng Diyos. Lahat ay biyaya. Binibiro kita, Father Ivan, kala ko 25 days ka lang, pero umabot ka ng 25 years, biyaya yan. Ang pagpapari ay gawain ng Diyos. Of course, we exert some effort, but at the end of the day, it's God's work. Ewan ko siguro, naranasan niyo ba mga fathers? Minsan mag-homily kayo, pagkatapos mag-deliver ng homily, pakiramdam mo yun yung pinakapangit na homily. Kahit handang-handa ka, pero alam mo, after the homily, parang hindi maganda pagka-deliver mo. Then biglang may lalapit na parishioner, Father, ang ganda-ganda po ng sinabi ninyo. Natulungan po ako sa aking pagdidesisyon. Ay, hindi mo talaga gawain yon. Kundi ang Diyos na siya nag-inspire sa mga parishioners. O kaya lalapit, Father, gusto ko yung sinabi mo ganito, nakatulong po yun sa akin, ang ganda-ganda po. And then you will say, pero hindi yun ang punto ng homily ko. Bakit ibang sinasabi niya? No? It's not our work. Ha? Kundi the work of the Lord. When Father Ivan anoints the sick, it's the work of the Lord.
When He absolves you in your sins in confession, it's the work of the Lord. When He offers the bread and wine in the Mass, it's the work of the Lord. No? When He preaches, it's the work of the Lord. Kahit sa formation na 23 years siyang na-assign, marami siya napagpari, pero alam na alam ni Father Ivan na hindi niya gawain yon. Sabi niya, matagal ako sa formation, sabi Father Ivan, 23 years, maraming naging pari, marami ring lumabas nung panahon na ako ay kamanlalakbay nila. Hindi naman akong may gawa noon na sila naging pari. Ang Panginoon ang siya may gawa. Kaya sa 23 years, parang wala akong may pagmamalaking nagawa ko bilang pare. Kasi hindi ko pwedeng ipagmalaki na may napagpari ako. Ang Diyos pa rin ang may kagagawa ng kanilang pagpapari. Hindi ko pwedeng angkinin ang tawag ng Diyos. Hindi ko pwedeng angkinin ang paglago ng bawat seminaristang nakasabay ko sa kanilang formation. Marami akong nasabayan at sinamahan sa lakbayan ng pagpapari. Araw-araw sa loob ng 23 na taon, ang may pagmamalaki ko, yung araw-araw na iyon, araw-araw na natatag na makipaglakbay, anuman ang mangyari sa buhay mo. God perfects us through our everyday. Pati si Father Ivan, batid niya. Of course, marami siya natulungan. Ikaw ba, Father Gabi, under him, no? O tinan mo to? Ha? Malaking biyaya din yan. Naging pare ito sa pamamagitan mo. It's the Lord. Ang ginagawa ng pare ay gawain ng Diyos. Everything is God's grace. Lahat ay biyaya. Panghuling punto, ang pagpapari ay isang gawaing hindi tapos. Hindi tapos. Sa Ingles, work in progress. Gawaing nagpapatuloy pa. Sabi sa ating gospel passage ngayon, the last line here, it says, Be perfect as your heavenly Father is perfect. Kaya dapat kayo maging ganap, maging perpekto, gaya ng iyong amang nasa langit. Ang pagpapari ay hindi tapos na gawain. Patuloy kami nagsisikap na maging kawangis at kamukha ng Diyos. Sinabi natin ang pari, Alter Christus, mukha kami ng Diyos sa inyo. Pero hindi lahat ng oras, ang mga pari ay kamukha ng Diyos. Hindi lahat ng oras. Meron isang kwento, ito kwento ni Bishop Ted Bacani. May nagkumpisal. So, Father, bless, patawarin niyo po ako, Father, sapagkat ako'y nagkasala. Okay. Anong kasalanan mo? Tahimik. Anong kasalanan mo? Tahimik. Siyempre, yung pare, baka may schedule pa, pupunta pa na kung saan. So sabi, mag-umpisa ka na, sabihin ang iyong kasalanan. Ang kasalanan ko po, Father, ay tahimik na naman. Tahimik na naman. Anong kasalanan mo? Tumataas na yung yung boses ng pare. Tahimik pa rin ang penitent. Kailan ka pa huli ng kumpisal? Sabi ng pare, 20 years ago po. Bakit ngayon ka lang kumpisal? Sabi ng penitent, kasi po yung huling paring nakumpisalan ko, katulad ninyo. Sige na, pilosopong bata, mamumpisal. So mainit na yung ulo ng pare, para sa iyong penance, magdasal ka ng rosaryo at istasyon ng krus. Ang dami-dami naman yung Father, kailan ba ako matatapos? Ay basta, dasalin mo yan. Sabi ni Bishop Ted, paglabas ng penitent, ibinagsak yung pintuan ng confessional, demonyong pare ito. I don't know if that story is true, no? But I think it's a caricature na hindi lahat ng oras, bagamat kami configured to the Lord Jesus Christ, hindi lahat ng oras, kamukha at kawangis namin ang Panginoon. At si Father Ivan is a work in progress. Pero itong batid ko, si Father Ivan, buong-buong loob na magtiyaga
magsumikap na maging mukha ni Kristo sa inyong lahat, mga taga-Boso-Boso. So these are the four things. The priest is an alter Christus. Si Kristo, bago ang sarili. Diyos ang may gawa, lahat ay biyaya. At ang pagpapari ay isang hindi tapos. Bagamat nakapag 25 years ka na, Father Ivan, hindi ito ang conclusion ng iyong buhay pagkapari. Bukas, magsusumikap ka pa rin maging kamukha ng Diyos hanggang sa iyong kamatayan. At sana nga mamatay ka na kamukha ng Diyos. Oh, hindi tapos. We are celebrating your 25 years. I think it is really reminding you to really give your all as you have given your all for the past 25 years. So we wish you good luck. Congratulations. God bless you. And we thank the Lord for the gift of your person and the gift of your priesthood. Palakpakan po natin si Father Ivan. Tumayo po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat at awitin ng awit sa pag-aalay.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong maawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa aking pagkatiwala at ang mga alay na ngayon nasa dambana ay itaguyod mo upang ang bayan at pari ay makaisa ng adhika. Sa ikapagkakaroon ng pagsunod ng kawan sa tagapangasiwa at ikapananatili ng tagapangasiwa sa malasakit na matiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Pinamana niya ang kanyang ginagampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapan, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama namin, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pagkamatay ng iyong anak sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahayag ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Camilo ang patron ng mga may karamdaman, ni San Jose, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Francis, at sinoling ang kanyang katuwang na obispo ng tanang obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming nasisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Mga kapatid, itaas natin ang papuri natin sa Amang nasa langit na may buong pagmamahal. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin ng espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Tinatanggap kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng tanang kaganapan at kabutihan. Ipagkaloob mong sa pagsasalong ito sa banal na pakikinabang, ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin ang ayon sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa ikababatid at ikatutupad ng tanan. Sa aral na iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna kayo sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang tinatawag na second homily. Hindi po, joke lang. Sa ngalan po ng aming provincial, si Father Jojo, na nasa Taiwan ngayon, at ang membro po ng Provincial Council, ang aking kapatid na Camiliano, pinapaabot ko ang aming pasasalamat sa Diyos at pagbati sa iyo, Padre Ivan. Happy anniversary. Ang masasabi ko lang, we are proud of you. Congratulations. Palakpakan po natin si Padre Ivan. Kung talagang proud tayo kay Padre Ivan, imbitahan ko po yung aking mga kapatid na Camiliano na tumayo. Yung aking mga kapatid na Camiliano, yan. Padre Ivan, siguro maliban kay Padre Tex, lahat po kami na nakatayo, Padre Ivan, ay naging pare, naging Camiliano, dahil ibinahagi mo ang iyong bukasyon sa amin. Hinubog mo kami. Kaya ngayon napapariwara kami. Joke lang. Maraming salamat, Father Ivan. Totoo po yun. Okay na po, pwede lang po. Dahil kay Father Ivan, siya po ay naging formator namin, nakasabay namin sa aming paglalakbay, nung kami naghahanda na maging Camiliano. At nasabi ko po ay isa sa mga proud noong third year college ako dahil during the ordination of Father Ivan, isa ako sa mga altar servers. No? It's an inspiration for me to go on to become a Camilian looking at Father Ivan being ordained during that time, 25 years ago. Ang payat-payat niya noon. Dahil altar Christus na siya ngayon, tumaba siya. No? Father Ivan, maraming salamat at patuloy ka namin ipagdadasal at susuportahan. Sabi nga, 25 years, there must be God, no? And there must be a community, Camilian community, supporting you and praying for you always. Thank you, Father Gabi. May kilap po to. Gusto ko pong magsimula sa 3 days ago. 3 days ago, nakita ako ni Nanay Henya na nakatayo sa harap ng simbahan. Isa siya sa mga mother butler. Ka-o-opera lang ng katarata niya. Tinawag niya ako at nakipagkwentuhan. Sabi ni Nanay sa akin, Father, noong bata kang pare, ang tikas mo, iba ang tayo mo. Gwapo ka kahit maitim. At ang daming umaaligid sa iyo. Pagkatapos niya sabihin yun, sinipat niya ang aking katawan habang tingin sa mukha ko at sa buhok. At sabi niya, ewan ko lang ngayon. Ito naman yung 25 years ago, sa ikalawang araw ng aking pagkapare, 25 years ago, nagmisa na ako sa isang kumbento ng mga madre. Excited ako, pinagpuyatan ko ang homily ko, English kasi, pati storytelling sinikap kong ayusin. Magaling pa ako mag-English noon. Ngayon, Jologs na ako eh. Akala ko, malalim na ang datingan ng humilya ko, kaso may 2 madre doon. Simpleng bumana. Sabi nung mas matanda, parang hindi ka pa kapanipaniwala. Tapos pa-cute-cute ka pa. Yung isa umingles, sabi niya, is that all you can say? No depth. Sabay tawa ng malakas. Tumawa na rin ako kahit hindi ko naintindihan. On my 12th year of priesthood, these sisters would ask me to accompany their formans for spiritual direction.
They would even ask me to hear confessions and invite me for their monthly recollection. Yan talagang tumatanda, pangkupisal at para makinig. Mga magandang balikan yung 25 years ago. Yung 3 days ago, medyo masakit pakinggan yun no? Bishop Maximiano Cruz of the Diocese of Calbayog ordained me together with Father Bong Pamintuan and Father Bernardo Nono. Although Nards left some years ago and took another road in his life. Pagdasal din po natin silang dalawa dahil kasama ko silang naging pare noong February 24, 1996. Sa Loyola Heights kami na-ordained. February 24 yon. Doon ko rin tinanggap ang una kong assignment. Sabi nga ni Father Steve, walang title, the third man, at ang sinasabi sa akin ng provision lagi, pang-break ka ng tie para makinig pag sila ay medyo mahirap ng magkasundo. Pero totoo yun, sa buong panahon ko ng pagkapare, laging panahon iyon ng pakikinig. Walang panahon na hindi ko naalala na hindi ako nakikinig. Masakit maisipin dahil naging administrator ako, sabi nila hindi raw ako marunong makinig. Pero siyempre, kakapit ka sa pulisya, pero sa loob-loob ko, ayoko ng ganon. Kaya nga nung napunta ako dito, lumaya ako at napakasaya ko. Di ba? Kitang-kita naman na lumaki at lumobo ako dito. Kaya nga ngayong taong ito, ako ay nagpapasalamat. Nung panahon na ako ay inassign dito ng aking provincial, sabi sa akin, sa buso-buso ka, binilang ko yung taon. 2020, maaalis pala ako kung sakali. Kasi ang wish ko, sana sa isang parokya ako mag-25th anniversary. Dininig ito ng Panginoon. Hindi dahil nagpandemya, siguro sa kanyang paraan na rin, binigyan niya ako ng pagkakataong ganito. At sa aking mga kasamahan dito, mga parokyano, hindi ko alam kung ako ay mauulit din maging kurang paroko. Kaya gusto kong sabihin, ito na una at huli kong magmamahal ng ganito, isang parokya. Kasi sa aming mga Kamilyano, hindi na uulit maging kurang paroko. At salamat sa Diyos, dito ako dinala sa mga pagkakataong ganito. Palakpakan natin si Lord. Lagi na lang ako may palakpak. Kaya nga, gusto kong maglitanya ng pasasalamat. Diyos, sa Diyos na ating lumikha, siya ang Diyos na may kakaibang alay. Sa buhay ko, lagi siyang may pagpapala, pero kailangang paghirapan mo. Lagi siyang may pagpapalang mamahalin mo ng pangmagpakailanman, pero dapat mo siyang paghirapan. Hindi naging madali sa akin na manatili sa loob ng seminaryo sa simula pa yata 12 years old hanggang 2017 nasa seminaryo ako. Yun yung nilakbay ko, napakalayo. At natutuwa ako na nakita ko ang mga naging pari na dumaan sa aming formation. Ngayon, sila na ang kamanlalakbay din ng mga kabataan at sila rin ay gumagalaw sa kanilang sariling paraan. At ngayon, sabi nga, may angas na at talagang marunong na at marunong pa sa kanilang naging guro. Para sa aking magulang, kasi nahuhuli lagi sila sa aking pagpasalamat. Kay Mami, salamat Mami, dumating ka. Kasi kagabi, sabi mo, hindi ka pupunta kasi walang magpapakain ng aso natin. Ang napakalabing ng nanay ko, no? Hindi raw dumating yung pinsang ko dahil kaya siya na lang ang magpapakain. So ako ay nag-aalala, baka hindi nga dumating. So gusto kong tawagan yung aso namin kung pwedeng pagbigyan niya ako. Pero siguro talagang mahal ako ng Diyos, ang aking nanay hanggang ngayon, 90 years old, buhay pa siya, nasaksihan yung ordination ko at ang aking anibersaryo. Mami, kaya niyo po bang tumayo? Kaya niyo tumayo? Oh, Richard. Salamat. At sa aking kapatid, si Eunice, ako ay nagpapasalamat sa iyo, Eunice, kasi nung na-lockdown,
mahirap sa aming umuwi, pero ikaw ang nagbigay ng panahon. At hindi lang yun ng lockdown, kasi ikaw lang yung babae sa aming magkakapatid. Ikaw lagi yung nagiging gabay at taga-bridge, yung tulay ng komunikasyon nating lahat. Salamat, Eunice. Sana sa aking 50th year, sino man ang nasan man tayo pa rin sa final. Salamat sa iyo. At hindi na po siya nakauwi sa US dahil nga ngayon mahirap at walang kasama si Mami, sinamahan niya sa kandakilang kapatid. Maraming salamat, Eunice. Ang dalawa kong kapatid ay busy sa kanilang buhay. Saka na lang daw kami magkikita sa ibang kadahilanan, hindi sila nagpunta. Si Kuya Vincent at kay Eugel at sa aking mga pamangkin. Siguro natakot sa COVID. Kay Bishop Francis de Leon, ako'y nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang tiwala rito. Alam niyo, si Bishop Francis hindi pa siya bispo. Pari siya na lang. Nung nakwento ni Father Steve na nakikout ako, si Father Francis pa noon, ang tumanggap sa amin doon sa Guadalupe ng sandaling panahon. Dahil nga doon kami nagtago, nung kami napalabas ng seminaryo. Hanggang ngayon nakita ko siya, obispo na, at magiging obispo ko pala dito sa ating diocese. Kaya nagpapasalamat ako una sa tiwala niya at sa kanyang palaging paggabay sa amin. Kahit ang parokya namin ay mahirap lang, pero kami inuusisa niya paminsan-minsan. Maraming salamat, Bishop, at ganoon din kay Bishop Noli Bupo, sa ating auxiliary bishop, sa kanyang pagiging kaibigan sa akin. Sa aming provincial na si Father Jojo, na ngayon ay kinakatawan ni Father Gabi. Si Father Gabi po ay ang aming provincial procurator. So the money man in the congregation. Talaga siya may pera. No? Paano po, Nino? So, nagpunta siya para regaluhan ako dito. Joke lang po. Salamat sa Provincial Council, kay Father Jojo, sa inyong pagtitiwala din na ilagay ako dito. Kahit nag-iisa ako, hindi sila nagdududa. Ewan ko, makang katiwa-tiwala na ako ngayon. Thank you po. Magpapakabait po ako hanggang kamatayan. Sa aking mga kapatid na pari dito sa diocese ng Antipolo, una sa aking Vicar Foreign, si Father Louis Tanasio. Hindi lang siya vicar po rin sa akin, kundi kaibigan. Dahil sa mga panahon na mga kailangan ko ng sagot, siya yung sumasagot ng mga katanungan ko. Hindi kami pinalaking parish priest, pinalaking kami chaplain. Pero dahil naandyan kayo, tinuturuan nyo kaming maging maayos sa aming pamamalakad dito sa parang. Father Louis, thank you. At si Father Bien, wala rito. Siya yung dating vicar po rin. Naging kaibigan ko rin siya ng mga panahon na nakalipas. Salamat, Father Bien. Kay Father Ral, nakasamahan ko dito sa Father Ral, ang liturgist namin dito sa aming vicariate, dito sa parokya namin. Maraming salamat sa pagdalo. Kay Father Father Butch, salamat sa advice mo. Dahil po sa mga advice nila, naging Jubilee Church itong ating parokya. Salamat sa pag-advise nyo kayo ni Father Alex Balatbat at ganoon din kay Father Paulo Barbasias. Gusto kong patayin si Father Paulo. Si Father Paulo, ang unang naging pari dito sa parokya natin, isang diocesano. Proud kami mga Kamilyan dahil hindi nauna ang Kamilyan dito. Ang nauna ay diocesano. Sabihin, may bunga ang pagtuturo namin mga Kamilyano ng maayos. Diba ang galing? Kamakila, mamaya ka pa. At dahil sa bunga ng pagpapari na ito, kami ay natutuwa, Father Paulo, sa iyo. Sana abutin mo itong 25 years at higit pa. At lampasan mo pa ang mga inaasahan namin sa iyo. Kay Father Bembol, dating kasamahan sa seminaryo, salamat. Kasasabi ko lang ng isang araw, dumating siya. Alam ko, busy siya doon sa kanyang parokya sa Aranzazu. Thank you, Father Bembol.
Sino pa ba? Father Arnold Dayo, maraming salamat, Father, sa pagpunta. Hindi tayo gaano magkakilala, pero pumunta ka rito at naalala ko, in-invite mo ako magbigay ng recollection sa parokya mo nung nasa Pililya ka pa. Tama ba? Maraming salamat sa iyong pagdating. Sino pa ba nalimutan ko? Wala na. Sa aking mga kapatid, sa aking superior na si Father Ruben, kay Father Almar, sa mga seminarians na umawit ngayong umagang ito, maraming salamat sa inyo. Si Father Ruben po ang nagtumugtog para sa ating lahat. Maraming salamat. Sa community ng Provincial 8, wala man si Father Rodel, ang aming Provincial Vicar, kay Father John J., Father John Paul, Father Woods, Brother Benji, kay Father Dan Cancino, siyempre, nandito siya. At sa Scholastic Community, na lagi kong kaagapay din dito, si Father Mike, ang superior niya, Father Mike, at Father Angel, ang formator, at ang mga scholastics na kakunti na lang, pero pangmalakasan naman. Salamat sa inyong pagdating. Sa chaplaincy community, kay Father Tex, hindi ko inaasahang darating ka kasi sabi nila, hindi ka raw kasama. Nalungkot ako. Kasi tayo yung magkakasama noon. Ilan na lang tayo magkakasama dati. Halos nawawala na rin ang ating mga buhok. Salamat kay Father Tex, kay Father Sido, Father Brian, at Father Marvin. Kanina, hindi ko talaga isisingit itong community na to Dumating si Father Jason. Hinagip na rin yung Makati. Sa Father Ray, Father Jason, Father James, at sa lahat ng parokyano ng La Paz community. Dalawa lang ho ang parokya namin sa Pilipinas sa ngayon. Ang La Paz community ng Parish at ang Buso-Buso. Sila ang urban, ito ay yung rural. Maraming salamat sa inyong pagdating. Sa aking mga formators at mentors, Father Ivo, Father Judith, Father Rolly. At sa mga hindi nakarating na mga kasamahan ko sa kongregasyon, galing ng Mati, Calbayog, Bataan at Baguio, at sa lahat ng Kamiliano sa ating province, sa Taiwan, Australia at Indonesia, maraming salamat po sa inyo. Sa ating mahal na gobernador ni Inares, siya ay kinakatawan ni Bukal Bebot Marquez, marami pong salamat sa inyong pagdating. Lagi po kayong narito pag kami mga okasyon na ganito. At kay Congresswoman Resurrection Ako, dumaan yata kahapon, hindi na rin nakarating dito, at si Attorney Romeo Ako, kay Mayor Andeng Inares, at kay Vice Mayor Piningat Labayan, at si Kapitan Kagawad Tess Mata, na representative ni Captain Garcia. Marami pong salamat sa inyong pagdating. Siyempre, ang ating tourism OIC, si Sir Marbacani, lagi yan nandito, kukuha ng picture at nakikiisa sa atin. Marami pong salamat po sa inyo lahat. At sa ating barangay captain ng Kalawis, si barangay captain Abunyo, marami pong salamat. Hindi ko alam kung naandiyan po sila sa labas. At ganoon din sa mga benefactors dito sa ating parokya, gusto kong pangalanan ang dalawang malagang benefactors natin. Laging tumutulong dito at nananalangin para sa atin. Kay Mrs. Evangeline De Leon at kay Mrs. Tess Tung. At sa mga nakababata kong kasamahan sa mga pilgrimages, maraming salamat po sa inyong tulong at sa inyong pakikiisa dito ngayon. Sa akin, Doña Juana Subdivision Friends, simula pa lang ng bago akong pari, nakikita ko na kayo hanggang ngayon. Tumanda na ako, dito pa rin kayo. Sa aking mga relatives, Tagaliliw, Laguna, Calbayog City, sa Arce, Villanueva at Ortiz Clans, marami pong salamat sa inyong pagdating. Sa ating Parish Pastoral Council, na pinamumunuan ni Mrs. Yoli Rodriguez, Nanay Yoli, marami pong salamat sa inyong tulong sa pag-organisa ng ganitong kalaking okasyon sa gitna ng pandemya. Sa ating Mini Pastoral Council, lahat ng Mini Pastoral Council sa SOCOM, sa Mother Butler, sa kamay ni Santa Marta, kay Brother Carl Masip, isa ring naging seminarista nung mga nakaraang panahon. Para sabi nila, ako raw ang nagpalabas sa kanya, pero ibinalik ng Diyos.
Wala akong magagawa, pero Carl, maraming salamat sa iyong tulong. Kung wala ka, hindi magiging maganda ang ating buhay dito. Thank you, Carl. Sa lectors at commentators, servers, sa mga volunteers na nag-implement ng safety protocol, sa mga sound system volunteers, mga classmates sa Canosa, San Beda Alabang, Minor Seminary, College Seminary, kasama ka doon, Father Steve. Yun na yun. Loyola School of Theology, at sa mga kaklase ko sa mga kalye at bundok, maraming salamat sa inyo. Sa mga may sakit na naging inspirasyon ko bilang Kamilyano, hindi dahil sa kanila, hindi maging malalim ang pagtingin ko sa buhay paglilingkod. At sa huli, nais kong sabihin na pasasalamat ko sa ating mahal na Birhen na Inay Shata. Nung dumating po ako dito, isa sa mga parang kinabahan ako dahil mahirap ang parokya. Sabi ko, paano ko iaayos itong parokya? Nanalangin ako sa mahal na Birhen. Ilang linggo rin ako nag-iisip noon. Ang lumabas sa aking pananalangin, ang sabi ng mahal na Birhen sa akin, ikaw ang unang magbigay. Ikaw ang unang magbigay. Ginawa ko yun. At sa 4 na taon na ito, nakita ko ang bunga. Kayo na nagbibigay din sa ating parokya. Maraming salamat, Nanay Shata, sa iyong tiwala at sa iyong paggabay sa ating pagkapari. Gusto kong ihuli ang ating homilies. Kaklase ko siya. Maikli lang to. 6 na taon kaming magkasama sa seminary. In the class, I am always ahead of him. Alphabetical eh. Villanueva ako, Zabala siya. Ewan ko ba, nung graduation, he emerged as number 1 in the class. Pero nakapagtataka, si Rene Escalante nag-valedictory address. Yung pong chairman ng Historical Commission ngayon. Yan po ang katunggali ni Steve sa klase. Binibuild up kita ha. Kabarkada ko sa panalangin at pagpapanggap. At sa lahat yata ng okasyon ng aking pagkapari, andun siya. Diakono nung aming ordinasyon. Diakono siya nung unang ako nagmisa sa Liliw. Andun din siya noong anibersaryo ng aking profession of vows. Hindi lang siya mahusay, mabuting tao siya. Palagay ko, Steve, sa sinabi kong ito, igagalang ka nila. Kasi maraming naniniwala sa akin. Nung inimbita ko po siya, ang haba nung message ko, ang isinagot niya lang sa akin, oo, mag-a-apostolate ako sa iyo. Nung una ko sinabi na umattend ka ng installation ko, sabi niya, saan ka ba naka-assign? Sa Boso-Boso. Sabi niya, sige, diyan pala sa simbahan ng mga dukha, mag-a-apostolate ako. Salamat, Father Steve, sa apostolate mo. Di ba pag apostolate, walang stipend? At si Father Steve po, ay ang Vicar General ng Diocese of Cubao. Kaya ako ay nagpapasalamat sa kanya. Alam kong busy siya at may malaki siyang parokya, pero walang pasubali. Pumunta siya rito para mag-aksaya raw ng panahon dito. Pero wala kang inaksaya, Steve. Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong inspirasyon sa humilya. Tinanong ako ni Steve, ano ang highlight ng iyong buhay bilang pagkapare? Steve, ito lang. Nung nakita ko yung mabuti ang Diyos sa mga taong naririto ngayon, pinatayo pa ni Father Gabi yung mga pare, at kahit may pangamba sa coronavirus, nakita ko yung aking journey, nakita ko yung aking paglalakbay, nakita ko yung pagtanda ko pala, nasabi ko sa sarili ko, may nagawa rin pala akong mabuti. Wala akong may pagmamalaking structure, pero nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa mga naging pare na nakalakbay ko. Steve, salamat din, nakalakbay kita. At sa inyong lahat na naririto, marami pong salamat sa inyong pagdalo. At meron po tayong konting salo-salo at paknil. Maraming salamat. At mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi at lagi mag-ingat
sa inyong manatili tayong malayo sa isa't isa, social distancing, at sa ating mga kalusugan ay alagaan natin. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Thank you for your love. Gusto niyo pa ng second mass? Tumayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. We are requesting everyone to please